Itong 3D printer na nasa tabi ko, ang pinakabagong 3D printer ni Creality ngayon 2026. Itong SparkX i7 3D printer. Kung makikita nyo, itong malaking figure na nandito sa tabi ko, 3D printer ito, gamit ito. At saka itong nasa baba, tsaka itong mga ito pa. Pamilyar siya, no? May kamukha siya. Pero hindi sila pareho. Tapos, tignan nyo, meron siyang mga panibagong features, katulad na lang itong ilaw sa baba, na papalitan yan. Papakita ko muna sa inyo. So, ito. And merong pagbabago sa printhead at saka yung CFS niya. Okay, tignan natin. Unahin natin ang printhead. Pagkatanggal ng cover, mapapansin natin agad yung lock ng hot end. Ito pa ang isang nagbago, yung para sa extruder at para naman sa cutter. Ipapakita ko sa inyo kung paano tinatanggal itong hot end at kung paano rin ibabalik. Kailangan lang munang tanggalin itong silicone sock. Medyo kamukha nito yung lock ng A1 series ng Bambu Lab pero iba yung direksyon. Quick swap na ngayon itong hot end ng Creality printer na ito. Sumadali nang magpalit at mag-troubleshoot. At ganito naman siya ibalik. Katulad ng ibang 3D printers, ito ay compatible sa 0.2, 0.6 at saka 0.8 mm nozzle. Tapos, ibabalik ko na yung silicone sock bago ko i-lock. Dito naman sa kanan ay meron itong extruder lever. Kung medyo bitin pa yung access mo sa extruder ay pwede mong tanggalin itong screw para matanggal mo ng buo itong lever or cover ng extruder. Sa kaliwa naman ay yung filament cutter at quick swap na rin. Bihirang-bihira naman ito masira. At makikita mo rin ang extruder sa side na ito. Pumunta naman tayo sa CFS Lite. Compared sa CFS, ito ay mas magaan. Ganito na to binubuksan ngayon at ang pagpasok ng filament ay pataas. Yung outlet ng filaments ay 4 na PTFE tubes na papunta sa printhead. Dahil dito, mas mababawasan ang color changing time. Kaya pa rin itong mag-detect automatically ng filaments na may RFID tags. At syempre, dahil enclosed ang CFS Lite, safe ang filaments mo sa moisture. Ang 3D printer na to ay available for pre-order sa MakerLab Electronics. Balik tayo sa 3D printer, meron nga pala itong 8GB na memory at meron pa ring USB slot. Ang build volume ay 260 by 260 by 255 mm. Ito nga pala yung 3D printer na ginamit ko para sa giveaways last month. At so far, maganda talaga lahat ng output comparable sa Bambu bed slingers. Sa quality ng prints, wala akong masabi. Honestly, ang ganda ng quality. Sa 2 weeks na ginamit ko to araw-araw, hindi ako nagkaroon ng kahit anong issue. Gusto ko pa man din sanang itry mag-troubleshoot para dun sa quick swap parts niya. Overall, marirecommend ko tong 3D printer na to na pwede sa beginners.